Good morning naman! Mga kaibon, mayat-maya, no? Mayat-maya talagang may natsetsempuan tayo sa mga DM, ha? Mga tanong na talaga naman dapat nating seryosohin at marami tayong matututunan mga kaibon, no? At may napili tayo dito kay kay Roy Roy mga kaibon, ha? Magandang tanong eh. Tingnan po natin, ha? Ayan, oh, Roy Roy mga kaibon, ha? Roy Roy. Ito pong tanong niya. Palakihin lang natin. Ba't kaya zygote ang tawag? Ito po kasi parang microscopic to eh. Pinalaki lang niya. Ito yung zygote, ha. Oh, 'di ba? Scientific ang dating ng tanong niya, oh. Ha? Ito, ba't kaya zygote ang tawag sa kombinasyon ng sperm at egg cell? Ba't di na lang sperm silog? Ayun. Litin natin, mga kaibon. Aba, kailangan natin seryosohin to eh kay Roy Roy. Ba't daw kaya zygote ang tawag sa kombinasyon ng sperm at egg cell? Di tawagin na lang daw, sperm silog. Di ba dapat siniseryoso yan? Yan, sinagot naman natin, ha? Panalo yung recipe na yun sa top silugan, bro. Pampag-good vibes lang daw po. Ayos. Mga kaiban, ha? Binibigyan natin ng pansin yung mga ganyang klaseng tanong. Ba't nga naman hindi? But sperm at egg cell lang naghalo eh. Pag ang zygote po, tama po siya, ha? Kombinasyon na ng sperm at nag-combine na ang sperm at egg cell. Di sperm silog nga naman. Anyway, ha? On a more serious note, gusto ko lang basahin tong mga iba pang nag-DM na talaga namang nakaka-inspire. Kaya nga mapapatibog ka naman at mapapakape. Ayan, oh. Ng budbud, yung mga taga Bismin, kabisado to, si Linz Avery, taga LT Avery, taga CDO. Si Trangia Tulin, taga Albuera Leyte, at marami pa nagpapa-shoutout sa Bismin. Mamaya shoutout natin. Ayan, chichibugin po natin yan mga kaibon ng ating breakfast, budbud at coffee. Itong coffee na to, meron pa pala tayong blendy stick. Blendy stick, from Joey at Kenza, nilagyan natin ng adlay powder. Ayun, kung alam niyo adlay powder, teka lang, yon. Kaya naman, babasahin ko yung mga medyo nagpapa-inspire ng maayos talaga at napapablog tayo pag nagbabasa tayo ng mga ganito. Ayun kay Richard Alcantara mga kaibon, ayan, teka lang, ayun, sabi ni Richard Alcantara, napanood ko topic mo about blue, lutino, albino, yellow, bull, deck-ino at green. Grabe ang linaw. Salamat sa scientific knowledge. Yun lang ang maigaganti ko, ang magpasalamat. Ayun, Richard Alcantara po mga kaibon. Natutuwa po ako sa mga star senders natin. And speaking of star senders, naku po, Joey Atienza, Ian Bernardino, merong bago si Giaco Alin Siporna ba? Medyo mahaba Nag-send na 10 stars yun, bago yun. Of course, Jamini Avery, ba? At Erwin Asuncion, Nicole, marami pa, si Nicolo Banyaga Nusilo, si Nelson Faustino Balagtas, ayun. Abay, nagpapasalamat tayo doon. Pero yun nga, pag nakakabasa tayo ng binanggit ni Richard Alcantara, abay, lalo tayo namang nagkakaroon ng energy para mag-vlog. Ayun naman, di ba? Salamat. Teka, ngayon, habang binabasa-basa ko yun, may naisip ako at napatanong sa sarili ko. Siguro napapatanong na rin kayo mga kaibon, no? Ito po, tungkol po ito sa tamang pagpapangalan o nomenclature. Nomenclature, ito yun sa mga vlog ko dati. Sa international groups po kasi, nakadalasan andyan sila Dirk Van Den Abil at yung iba pang mga experts. Si Terry Martin, dati very active yan sa nomenclature o yung tamang pagpapangalan. At yung iba pang grupo. Nililinaw nga po natin na ito pong phenotype na to, itong itsura na to, tinatawag ng mga Pinoy breeder na yellow face. Ito po yung phenotype na to, Ayan po mga kaibon, no? Ayun, Praetorian Nest mga kaibon, shout out naman, legit na legit at katropa natin, Praetorian Nest. Ayan po mga kaibon, kita nyo, tingnan nyo mabuti, kita ba yung pagka-ayon? Pagka-orange face, medyo kita. Yan, mas kita ang pagka-orange face, Tinatawag po ito ng yellow face ng halos karamihan ng mga Pinoy breeder. Pero, sa nomenclature o yung accurate naming ng guidelines ng mga international groups, kasama nga po dyan si Dirk Van Den Abil, yung ornithogenetics niya.
Orange face po talaga ang tawag dyan. Ayan, mas kitang-kita rito. Orange, kitang-kita oh. The face is orange, pero opaline to kaya umikot, no? So, dapat pong tawagin tong orange face. Pero nakasanayan po, matagal na rin, ilang taon na. Nakasanayan ng mga Pinoy breeders na tawagin itong yellow face. O, di ba? Alam niyo po yun. Nakikita niyo sa post, ang tawag dito sa orange na to, kitang-kitang orange, pero tinatawag na yellow face. Pero dapat po talagang tawagin na itong orange face. Okay, yan po talagang accurate naming natin. Dapat po orange face. So, ngayon, bakit hindi magkakalituan at ako gulong-gulo? Kung tinatawag po natin itong yellow face, na orange ang dating, ano po ang itatawag natin dito? Ayan po. O, di ba? Ayan. Yung itsura na yan, yung maladilaw. Ano po ang tawag natin ngayon dyan? O. Yellow face din ba? Tatawagin ba natin yellow face 2? Aba, ang gulo. Hindi tayo basta-basta nagpapangalan ng may 2 nang walang basihan. Kumbaga, hindi porkit, para yellow face 2 na lang. Kaya nga nagkakalituhan po, unang-una kasi, dapat tinatawag na tong orange face. Ayan, ayun, kuha, kitang-kita. Yun po ang tama at accurate na pangalan, na-recognize na po ito internationally as orange face. Pero karamihan pa rin po ng breeder, patuloy na nagpo-post na yellow face ang tawag dito. Pero yun nga po, gusto ko sanang linawin, wag po sana kayo ma-offend. Orange face na po sanang itawag natin dito. At ito naman, nakita nyo sa quiz to, di ba? Ayan, dilaw ang mukha niya, itsurang dilaw ang phenotype at nakita niyo yung beak, iba. Hindi siya dapat pupula yan kasi nga po, ito naman hindi ko rin po alam kung dapat tawaging yellow face. Kasi nga po, hindi naman siya hindi ko alam. I really encourage you na wag din munang tawaging yellow face. Tawagin muna siya na aqua orange face. Kasi po, ito yung kombinasyon ng aqua tsaka ng orange face. Ayun. Ulitin po natin, yung materialis nyo na pang Tweety Bird, yung kanina, yung huling pinakita natin, pang materialis nyo po yung na pang Tweety Bird. Pag ginawang Lutino Opaline yun, Tweety Bird na. O kaya naman, Deck Ino Opaline, Aqua Orange Face, at may Tweety Bird na kayo na black eye. Okay? Ngayon, pag tinawag nyo kasing yellow face yun, medyo magkakaroon tayo ng konting kalituhan. Paano kung may lumabas na talagang single mutation na yellow face talaga yung kanya, na hindi kailangang mag-combine ng aqua at ng orange face? Sa Australia, yung Australian yellow face, parang ganun po ang datingan. Wala pong kombinasyon yun. Nag-yellow face siya, base mutation siya. Paano ko sumulpot yun dito sa Pilipinas? Dinagulo na tayo. Kaya, pansamantala, at sa tingin ko, accurate naman, tawagin natin itong aqua orange face. Ito po Ito, yung Tweety Bird na materials. Ito po, ganda. Ito, non-opa to. Diba? Yung itsurang dilaw, phenotype niya, dilawang mask. Tawagin po natin itong aqua orange face. Ayon na nga dun sa quiz natin. Okay? Ngayon, eto naman, tawagin na talaga natin itong orange face. Kasi ito po talagang tamang katawagan para mabawasan po talagang kalituhan. Sana po mga kaibon, Sana po mga kaibon, hindi po tayo namimilit sa mga tamang katawagan at wala pong ibon yan. Ayun, inaulit-ulit ko. Karapatan nyo kung anong gusto nyo itawag. Kaya lang, pagka nagbebentahan na at nagpapakilala kayo ng mga ibon nyo, naku po, napakaraming kalituhan kung wala tayong susunding guidelines. Kaya, meron pong international nomenclature guidelines, yung tamang pagpapangalan. Hindi ko pa po ito nabibigyan ng isang vlog kasi mahaba po. Pero, okay maglala, magbablog tayo tungkol lang dun sa kung anong mga guidelines yan. So, abangan nyo lang po yun mga kaibon. So, ito po mga kaibon, tanong lang. Ano ngayon ang itatawag nyo dito? Kasi tinawag, palaisipan sa tuloy sa akin Ito Dahil itong orange face na dapat tinatawag na orange face, tinawag yung yellow face Diba? O ito ngayon talagang merong phenotype na yellow face, anong tawag natin dito? Ako, sasabihin ko sa inyo, aqua orange face. Kasi kombinasyon siya ng aqua orange face. O yung katulad ng paliwanag natin kanina. Ito tatawagin ko itong orange face talaga, hindi na yellow face kasi yun ang tamang katawagan. At yun ang talagang makikita mo sa kanyang mukha, orange. Di ba? Alam mga kaibon, yung mga ganong kalituhan, sana maiwasan. At again, walang pilitan kung ayaw nyong baguhin. Pero napakalaking advantage
sa buong Pilipinas at buong industriya kung nagkakasundo at hindi nagkakalituhan sa pag-ID naman ng ibon. Salamat po mga kaibon. Hasta la vista. Pag may basihan, legit ang chichibugin. Ayun. Thank you po.